Yes po to. Okay, hi sir, and gusto ko na sabihin sa inyo na mali-mali po yung introduction. Alam po namin natin. Alam niyo na po. Very intense, okay. Congratulations yan. Tapos na-miss ka namin talaga. Parang matagal-tagal bago nagkaroon na rin ng ganito, di ba? Ang tanong namin yun nga, bakit natagalan kang gumawa ng teleserye after 5 years ulit? Kung bakit binalikan mo na and bakit The General's Daughter? Ano ulit ang title? The General's Daughter. Yes po. Gagawin ko po dapat yung Darna. Meron kami agreement ng EBS na hindi ako tatanggap ng ibang project hanggat ginagawa pa yung Darna. Dahil umabot nga po tayo ng past 5 taon yata yung preparation for Darna. So, na-delay. Doon nakakagawa ko ng guestings or ilang pelikula, pero yung teleserye, not allowed. At may agreement naman po kami sa ganon kasi mahirap yung very physical sa yung schedule na kailangan nyo sa Darna. Medyo challenge. Kaya natagalan po talaga siya. Tapos, yun nga, di ba, parang ang daming nalungkot, bakit di natuloy na Darna ikaw? Although, okay naman si Liza, marami Yes. rin nag-agree, di ba? Pero, action pa rin to eh. Sabi ko naman sa kanya noon pa na baka it's time na ibigay na sa iba. Nagsabi pa nga ako gusto ko maging Valentina noon. Ayaw nila. Hindi na nila tinanggap. Bago pa po ako, bago pa namin i-announce noon na gagawin ng Darna sa ABS-CBN. Pero ano, bakit, parang di ba, parang kamusta ka na ngayon? Okay na ba yung likod mo? Kumbaga, bakit, kumbaga action pa din yung next teleserye mo na, kumbaga hindi ba naka-apekto dun sa likod mong lalong lumala or parang... Alam mo yung meron kang unfinished, or siguro, meron kang kine-question sa sarili mo na gusto mo i-improve. Siguro gusto ko na improve sa sarili ko na kaya ko. And ang dami kasi nag-message sa akin sa Instagram, sa Twitter, yung same condition na nahihirapan sila din sa paglakad, masakit ng likod, ganyan, spine problem. So, maybe pag nakita nila na nakakaya ko, medyo matagalan man, baka kahit pa paano mabuhayan din sila ng loob na hindi pala to end ng mga activities ko. Parang yung life ko pwede pala magdire-diretso. Kailangan ko lang maging extra careful, mag-prepare ka, mag-ice pack ka, warm compress, PT ka, ganyan. Pero hindi ibig sabihin na matatapos na yung journey mo nun, na boring ka ng tao, ganyan. Kaya eager ako na gawin. Pero hindi, dahil nga sa experience na yun, mas careful na ako. May maturity na ako na dati kasi, okay, game, kaya talon, sige talon, ganon. Ngayon, yung mas may preparation, mas stretching na ako, ganyan. Hindi ako buwis buhay, hindi ko susugal yung sarili ko kasi ayoko ng pagdaanan yung nadaanan ko dati. Pero gusto kong i-challenge yung sarili ko na nag-improve na ako. Gusto ko yung ganong fulfillment. And yung nagagawa ko naman, ibang klase yung happiness, ibang klase yung fulfillment. Na matagal-tagal na rin yung shooting nyo, no? Kumbaga ano yung mga eksena nyo na dapat abangan dito na kumbaga nagawa nyo na matindi? Kumbaga dumating ba sa point that yung nagkaroon ng parang mild accident dahil dun sa eksena yun? May mga abangan mang gano'n? Mild accident? In what way po? Kasi... Alam mo, yung sumakit yung likod mo, hindi natuloy eksena, parang gano'n. Ay, wala po kaming ganun. Kasi hindi ko rin naman po ibibitin yung production. Kasi napakalaki po ng ginagastos nila sa mga eksena namin para sabihin ko na, ay sorry nagkamali yung likod ko hindi po pwede. So, iyo ko maging irresponsible sa ganun. So, beforehand nag-prepare na talaga ako. At sabihin ko naman kung hindi talaga kaya. Wala namang ganun. Pasa, konti. Normal lang naman. Lahat naman tayo, pag nalikot, iba na to niya, ganyan, pasa, di ba? Kaya hindi na siguro kinukonsider. And, ewan ko, parang wala naman kaming ganun. Pero nakaka-proud lang na nagagawa ko na ulit mag-action. Ako lang, meron kaming pilot na, first day, itong kinunan namin isang buong araw lang. Tapos, meron lang ako kaaminin doon na hindi ako nagpa-double na talaga ako. Yung lahat kasi ako lang Fights, lahat, ganun, underwater, ako lang.
nagpadoba lang ako kasi hindi ko carry tumalon sa Manila Bay. Hindi dahil sa